Gandang umaga po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon sa panibagong pagkakataon na pinagkaloob niya po sa atin para tayo ay kapag-aral ng kanyang mga salita. Bilang panimula po, tayo po ay umawit isang awitin para sa Panginoon. Let the first song I sing today be a praise to you. Let the melody linger all day long. Let the smile of a kind deed show my praise to you, and encourage someone else to sing along, singing praise the Lord, singing praise the Lord, singing praise the Lord, singing praise the Lord. Let the first song I sing today be a praise to you. Let the melody linger all day long. Let the smile of a kind deed show my praise to you, and encourage someone else to sing along, singing praise the Lord, 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 singing praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa inyo, aming Ama. Nawa ang aming araw-araw, O Diyos, ay lagi kayo ang inuuna. Hallelujah. Salamat po. Dahil karapat dapat kayong tumanggap ng papuri pa sa salamat, O Diyos. Hallelujah. Sa oras na ito, muli kaming lumalapit at nagpapakumbaba sa inyong harapan. Samahan niyo po kami sa aming pag-aaral ng inyong salita. At naway tanggapin namin ang mensahe po ninyo ng buong puso, O Diyos, upang maging nagamit-gamit ito sa paglalim namin sa inyo, sa pananampalataya sa inyo at pamumuhay bilang mga kalugod-lugod ninyong mga anak. Salamat po, O Diyos. Pinagkakatiwalaan po namin kayo sa tulong ng Santong Espiritu sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Magandang umaga po muli sa bawat isa. Salamat sa ating Panginoon na patuloy na nagbibigay ng pagkakataon para tayo ay makapaglingkod po sa Kanya. Bago po tayo mag-umpisa, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon dahil next week ay mag-uumpisa na po ang DFC Taiwan Camp Meeting. Tuwing Chinese New Year po, ang DFC Taiwan ay laging nag-held ng camp meeting kung saan kakatipon-tipon na po yung ating mga kapatid sa iba't ibang panig ng Taiwan upang magkaroon ng camp meeting dahil sa kalendaryo po dito sa Taiwan. Yun na po yung time kung saan mahaba-haba yung panahon ng bakasyon at majority po ay nagkakaroon ng bakasyon.
upang makapagsama-sama po bilang magkakapatid sa Panginoon. No, humihiling rin po kami ng panalangin na yung iba po nating kapatid na nasa iba't ibang mga companies ay payagan na magkaroon ng bakasyon o kaya ay pahintulutan na hindi na pumasok o kaya ay mawalan na talaga ng pasok sa area sa panahon ng Chinese New Year upang makasama po natin sila sa panahon ng camp meeting ngayong 2026. Dahil isang malaking alam natin, lalo na sa Pilipinas, na isang malaking bagay yung makadalo sa mga pagtitipon na ito na para mapalakas ang pananampalataya ng bawat isa, makakilala pa po ng ibang mga kapatid natin, kapwa kamanggagawa natin sa Panginoon. At ito rin ay panahon para ma-refresh ang kanya-kanyang mga sarili, na makatanggap ng iba yung kalakasan, higit sa lahat ay mapapurihan ang pangalan ng Panginoon. At ulitin ko naman po yung announcement na yan mamaya pagkatapos po natin mag-aral. Pag-aaralan po natin ngayon ay patungkol sa strongholds. Hindi ko po alam kung matapos natin to ngayon, pero tulungan po tayo ng Panginoon na kahit paano maunawaan ito sa pamamagitan ng gabay ng Banal na Espiritu. Kung hindi po natin matapos to ngayon, pagpapatuloy po natin ito next week. Dahil next week, ang magli-lead po ng morning devotion ay ang DFC Taiwan sa 4 na araw mula February 16 hanggang February 19. So punta po tayo sa ating talata sa 2 Korinto or 2 Corinthians chapter 10 verse 4 to 5. Babasahin ko po ito sa ating sa English, sa salin na English. 2 Corinthians chapter 10 verse 4 to 5. Sabi po dito, "For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds, casting down arguments, and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ." Ayan niyo po, nabasahin ko po siya sa, basahin ko na rin po siya sa Tagalog. Tayo po dito, 2 Korinto chapter 10. Tayo po dito sa Ang Salita ng Diyos version. 2 Korinto chapter 10 verse 4 to 5. Tayo po dito. "Sa halip ang kapangyarihan ng Diyos ang aming armas, iyon ang aming ginagamit sa aming yan ang aming ginagamit na panlaban sa mga maling pangangatuwiran ng mga taong mapagmataas at ayaw maniwala sa turo ng Diyos. Winasak namin ang kanilang maling pangangatuwiran tulad ng matibay na pader na humahad lang sa kanila na makilala ang Diyos. Inukumbinsi namin silang sundin ang mga utos ni Kristo." So si Apostol Pablo dito ay nagbanggit ng isang pakikipagdigma na kinaharap ng isang anak ng Diyos o isang Kristiyano at isang lingkod ng Panginoon. Meron siyang mga terms na ginagamit dito na patungkol o related sa pakikipagdigma o pagsakop ng isang lugar. So katulad po ng ating pag-aaralan ngayon, na strongholds, tingnan natin yung pinakaibig sabihin po nito pagdating sa Biblia. Alam natin na Ephesians pa lamang, o sa Book of Ephesians, isa sa mga binabanggit din po ni Apostol Pablo na pakikipagdigma ay hindi sa pamamagitan ng laman at ng dugo. Not by flesh and blood, kundi ang ating kaaway ay mga espiritu sa himpapawid. Ngayon ulit, gumagamit si Apostol Pablo ng terminology para ma-describe yung pakikipagbaka ulit natin sa espiritu. Yun ay yung pagsakop o pagbasak ng isang stronghold. So, pag binabasa po natin yung talata na ito, maganda itong imaginein na parang ikaw ay nasa unang panahon ng Roman Empire, kung saan sila ay talagang nagdo-dominate sa buong mundo at nakasakop talaga sila at napaghaharian nila yung malaking parte ng mundo. Yun ang gustong iparating din ni Apostol Pablo dito, na magiging malaking tulong as we progress in this study. So, ang gustong sabihin ni Apostol Pablo rin dito ay hindi tayo naipag-away against sa mga tao, kundi sa mga fortified structures.
no? Yung mga syudad, yung mga pader kung saan nakatayo sa loob ng kaisipan o sa puso o sa buhay ng isang tao. No? Ito yung ating kinaharap ngayon. Ngayon tingnan natin yung salitang stronghold. Sa English, stronghold po yung tawag dito. Sa Tagalog ay matibay na pader, at talagang in-specify na matibay na pader na, sabi po dito sa Tagalog, matibay na pader na humahad lang sa kanila na makilala ang Diyos. So ano po ba ibig sabihin ng stronghold o salitang stronghold? Ito po ay isang parang castillo, no, na syempre pader na bato po ito. Maaari siyang mataas, no, matibay na pader kung saan doon tumatakbo o kaya doon nananatili para magkaroon sila ng safe space, no. For example, sila ay inaatake ng kaaway, sinasakop ng kaaway, no. Sila ngayon ay nasa loob ng fortress para hindi sila basta-basta maapektuhan, no. Kaya yung mga strongholds na ito ay matataas para hindi sila basta-bastang patamaan o pasukin ng mga palaso ng sumasakop sa kanila. So ito mga strongholds na ito ay makakapal, matataas, at lugar kung saan nakahanap ng tanggulan ang mga tao. Ngayon sa Biblia, ang ibig sabihin ng stronghold po na ito ay isang mindset o isang attitude kung saan ginagamit ito ng kaaway o binubuo ng kaaway para humadlang sa pagkilos ng Panginoon sa taong iyon. Bukod doon, isa rin itong safe house para sa mga pagkakasala. Kapag feeling ng isang kasalanan na sila ay may tendency na mawala sa buhay ng isang tao, gumagawa ang kaaway ng mga strongholds para makapanatili ito. So kahit atakihin sila ng mga salita ng Panginoon, atakihin sila ng panalangin, kahit na paano, makakaranas pa rin sila ng safe place o kaya ay protection para sila ay manatili sa buhay ng tao. Yun yung isa sa mga gustong sabihin ng Biblia patungkol sa strongholds na sinasabi ni Apostol Pablo. So hindi talaga to isang bagay na gawa sa literal na bato, isang bagay na gawa sa semento o isang mataas na bagay, kundi ito ay gawa sa mga kaisipan, gawa sa mga pag-uugali. Tingnan natin yung dalawang materyales ng strongholds na ito. Sabi dito sa Biblia, sa 2 Corinthians 10:4-5 ulit, ang mga strongholds nito ay gawa sa number 1, arguments, at number 2 ay every high thing that exalts itself against the knowledge of God. So ano yung una po na iyon? Arguments. Mga argumento, pagdadahilan. No? Sa Greek, ang salita po na ito ay logismos. Nang ibig sabihin po ay calculation, reasoning, or strategic planning. So itong stronghold na ito ay hindi po gawa sa literal na bricks, kundi mga bricks kung saan ito ay gawa sa mga pagdadahilan, no? Reasoning. So ang stronghold ay hindi lang ito random na pakiramdam, kundi isa itong constructed na sistema ng pagdadahilan. For example, meron akong karapatan na magalit kasi sinampal niya ako. May karapatan akong magalit kasi sinaktan niya ako. May karapatan akong maghiganti kasi tinalo niya ako. May karapatan akong manapak kasi sinapak niya din ako. May karapatan akong hindi muna magpatuloy magsimba kasi napapagod ako. No? Parang ayaw ko munang maglingkod sa Panginoon kasi feeling ko hindi ako karapat-dapat. Parang ayaw ko manampalataya sa Panginoon kasi sapat na yung aking kakayanan para makapamuhay. Yun po yung tinatawag natin na hollow blocks ng stronghold, mga pagdadahilan. No? Sa Tagalog, maling pangangatuwiran, no? Or reasons, no? Arguments, para maprotektahan yung
sariling kasalanan na ito o kaya para hindi siya mapasukan o hindi niya tanggapin ang patungkol sa Panginoon. Sa panahon din ng ni Apostol Pablo nung naghahari ang Roman and Greek Empire, kapag gusto mong manalo sa isang debate o kaya merong isang issue sa pamilya, for example, no? Meron akong dapat na manahin na lupa, kaso nga lang inagaw ng aking isang kapatid. Ang gagawin ko ngayon, mag-hire ako ng isang taga-debate, no? Para patunayan na nararapat na nasa akin yung lupang ito. Pero kahit wala akong sapat na dahilan para mapasa akin yung lupa, no? Itong debatista na ito ay gagawin yung pinakamabuti para lang makuha yung o maipanalo yung pagdadahilan o pagdedebate. Hindi mahalaga po sa kanya yung kung siya ay nasa tama o nasa mali. Ang mahalaga, may panalo niya yung debate sa pamamagitan ng pagdadahilan. So nag-hire sila ng mga taong ganun para lang mapagtanggol yung kanilang pangangatwiran. Pinapanalo nila yung kanilang katatayuan sa pamamagitan ng pangangatwiran kahit sila ay nasa tama o nasa mali. At alam natin sa isang korte, madalas yan nangyayari, no? Walang choice din naman yung yung abogado para kung itong kanyang kliyente ay nasa tama o nasa mali, ang mahalaga ay may pagtanggol niya ito. So noon pa lang meron ng mga ganito na sila ay hinahire. Ngayon, pag tayo ay na-build upan ng stronghold sa buhay, no? Mahirapan talagang hindi basta-basta nakakapasok yung salita ng Panginoon. O hindi basta-basta nakakapasok yung pagkilos ng Panginoon sa buhay. Lalo na kapag makapal yung pader, no? Marami pong argumento iyon. Marami yung pagdadahilan para lamang hindi makapasok ang Panginoon sa buhay ng taong iyon. Sunod na materyales ng stronghold na ito ay sa English ay tinatawag nating lofty opinions. A high thing, no? Isa itong mataas na bagay, no? Isang barrier o kaya ay pagmamataas. Sa sa Greek ang tawag po natin dito ay hyposoma. Ang ibig sabihin po noon ay mataas na bagay, isang barrier o kaya ay sa Tagalog, pagmamataas. Babasahin ko po dito. Laban sa mga taong may mga panlaban sa mga maling pangatwiran at mga taong nagmamataas at ayaw maniwala sa turo ng Diyos. So yung mga strongholds na ito ay hindi lang makakapal na puno ng mga pagdadahilan. Ito rin po ay matataas. No? Sobrang taas. Punong-puno ng pagmamataas, no? Na mga kaalaman, kaisipan, no? Na against dun sa liwanag ng salita ng Panginoon. Kapag ang isang stronghold po ay mataas, hindi siya basta-basta. Yung loob nun ay hindi basta-bastang sisinagan ng liwanag. Yun din po yung nais ng kaaway dito. Na magkaroon tayo ng mataas na stronghold kung saan hindi ito basta-basta maliliwanagan ng salita ng Panginoon. Tingnan niyo po yung sinasabi dito. Every high thing that exalts itself against the knowledge of God. Yung mga bagay na ito, mga opinion na ito ay opinion na puno ng pagmamataas, no, na against sa kaalaman patungkol sa Panginoon. Punong-puno ito ng kayabangan. Kung mapapansin po ninyo, ilan sa mga matatalino sa mundong ito, lalo na sa na nag-excel sa akademya, no? Yung marami ang mga hindi naniniwala sa Panginoon, no? Mga talamak sa pilosopiya at maraming ibang mga bagay. Hindi naman po ito'y lahat, no? Pero ilan sa mga sikat na personalidad na punong-puno ng kaalaman ay kahit paano merong pagmamayabang na ipinapakita. Na hindi sila basta-basta naniniwala o hindi sila basta-basta nakokonbinse dahil matibay yung kanilang kaalaman o kaisipan, no, patungkol sa mundong ito. Na to the point, ako po yung madalas manood ng debate laban sa kung may Diyos o wala. Na itong naniniwala na walang Diyos ay imbis na makipagdebate ng maayos, namumutya na lang ng kanilang
katunggali sa pagdedebate na naniniwala sa Panginoon. No, hindi na nagbibigay ng maayos na argumento eh. Nag-ano na lang din eh, nangungutya na lang eh. No, tinatawanan na lang yung ibang yung isang kalaban na naniniwalang may Diyos. At kung tutuusin mga kapatid, itong mga hiding na ito, no, o mga lofty opinions, no, ito ay nararanasan din o napapakita din ng isang tao na punong-puno din ng o tumaas na yung stronghold. So, sobrang dami mo ng dahilan. No? Wala ka ng puwang para magpakababa. So, sobrang dami na ng pagdadahilan, maling pangangatwiran, nabuo na patong-patong na. No? So, sobrang dami na ng bagay na iyon, wala ka ng paraan para magpakumbaba. Alam niyo po ba, hindi lang ito nararanasan o naipapakita ng isang hindi mananampalataya, kahit po mga anak ng Diyos, mga Kristiyano kuno, ay nakakaranas din, napapakita rin yung bagay na ito, pagmamataas. Dahil matibay yung kanilang pangangatwiran, dahil matibay yung, i-restate ko po dahil matibay yung kanilang maling pangangatwiran at opinion, no? Sobra na silang nagmamataas. Sa sobrang dami at sobrang tibay ng kanilang maling pangangatwiran at opinion, nagdadala ito sa kanila sa punto ng pagmamataas. Pag ikaw pa naman ay nagmamataas, hindi ka basta-basta nagpapakumbaba o nagpapakorek, nagpapatuwid. Hindi basta-basta nababago o hindi basta-basta nakukumbinsi. Dahil kailanman ang pagmamataas ay hindi hinahayaan ng kanyang sarili na maituwid o maitama ng kung sino man. Yan po ang dalawang materyales ng stronghold. Kaya nga naman, may mga tao na kahit napakaganda na ng ating ipinapahayag, napakaganda ng ating mga sinasabing patotoo, may mga tao talaga na ang hirap kumbinsihin. Kaya ay ang hirap paniwalaan. Kasi yung kaaway ay nakabuo na sa kanila ng napakakapal at napakataas na stronghold. Ang nakakalungkot niyan, yung mga stronghold na iyon ang nagproprotekta sa kanilang mga kasalanan. Yung kanilang mga ginagawang kasalanan ay nagkukubli dun sa loob ng stronghold na iyon para hindi basta-basta masakop, hindi basta-basta mawala. No? Safe na safe lang sila doon. Sige, nasa loob naman tayo ng stronghold. Continue lang sa paggawa ng mali. Continue lang dito sa ginagawa nating mabuti. Kaya nga may mga tao na, di ko po kasi kayang bitawan ito kasi medyo malalim na po yung pagmamahalan namin. Hindi ko po kasi kayang tigilan itong ginagawa ko kasi ito lang naman yung ikabubuhay ko. Isa pa, napakahirap naman ng mundo natin para mabuhay. Kaya kailangan natin ng bagay na ito para yung pamilya ko mabuhay. Kasi po, pastora, Panginoon, kasi pag tinigil ko ito, parang sasabog ako, parang hindi ko kayang mabuhay. No? Pag tinanggal ko po ito sa buhay ko, parang napakalungkot ko na. No, sila naman nakainggit naman kasi ang saya-saya nila pag ginagawa nila ito, kaya pag nawala ito sa akin, hindi na ako magiging masaya. No, kaya kailangan ko po ito pagpatuloy. Kasi pastor, ang hirap pong bitawan yung kasalanan nito kasi kinasanayan na po namin ito hindi ko na po mabitawan itong aking pinananampalatayaan kasi ito na po yung kinamulatan ko. No? Kasi pastor, ito po yung mga punto na ito na po yung aking buhay, ito na ako, ito na yung aking ugali Ito na yung pagkapanganak sa akin Kaya hindi ko na po kaya itong alisin kahit ano po magbaba. Alam niyo po ba, meron akong Kristiyanong nakausap, nakakalungkot na ganito yung pagdadahilan. No? Matagal na panahon naman na ito, naalala ko lang na ganito yung ugali ko, no? Hindi ko na mababago yung aking pag-uugali. Christian na po 'yun Nabautismohan, no? Naturuan pa ng salita ng Diyos. Magaling pa po yung pastor nito, no? Kung tutuusin. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, dahil sobrang paninindigan niya. Pride po kasi yun ayaw magbago, no? Walang pakikinig, ayaw makinig, ayaw magpatuwid, no? Ang tawag po natin doon ay matibay na stronghold. Ngayon,
May motibo ang kaaway. Siguro dito na po muna ako magtatapos after nito dahil mag-overtime na po tayo. After na ang kaaway ay makagawa ng fortress o kaya ng stronghold, ano yung mga dahilan niya? Bakit ito ginagawa ng Diablo sa ating buhay? Bakit ang Diablo ay bumubuo ng stronghold sa buhay ng hindi mananampalataya o kaya ay sa buhay ng mananampalataya? No. Number one, isa sa mga dahilan nito ay kung iisipin natin at pag-aaralan po natin kumpara sa ating Diyos na makapangyarihan at omnipresent, si Satanas hindi po siya omnipresent. Hindi siya katulad ng Diyos Ama na nasa lahat ng dako. Kaya lang natin nasasabi na parang sabay-sabay tayong tinutokso ni Satanas kasi meron siyang mga pinapakawalan na mga kampon niya sa bawat sulok ng mundo na ginagamit niya para tayo ay tuksuhin, no? Yung sa term nga natin, demonyohin, no? Na udyokin na gumawa ng mali, no? Udyokin na magkasala, no? Hindi po talaga siya omnipresent. Kaya meron siyang mga pinapakawalan. Kung pag-aaralan din po natin sa history, ang ginagawa ng Roman Empire ay ganito. Once na masakop nila yung isang lugar, for example, yung Quezon City, sinakop niya yung Manila, babasagin nila yung stronghold nun. No? Once na mabasag yung stronghold, pagtatayuan nila ulit ng panibagong stronghold na gawa po nila. Nang sa ganoon, makakalipat sila sa ibang lugar na dapat nilang sakupin, no? Para maging safe sa kanila na, okay na, sakop na natin to, nagawa na tayo ng stronghold, hindi na to basta-basta masasakop ulit, dahil ito na yung teritoryo natin, lipat na tayo sa bagong teritoryo. Hindi po sila yung lilipat sa isang lugar, babasagin at lipat na, no? Yung destroy lang, hindi. Nire-rebuild nila ito para maging kanilang panibagong teritoryo. So, ganun din po sa atin. Yun yung ginagawa ng kaaway sa buhay ng isang tao. Binabasag, gumubuo siya ng stronghold, nang sa ganoon ay meron siyang base sa buhay ng isang taong ito. Na kahit wala siya hindi mo talaga kasama si Satanas, hindi naman siya kasi siya omnipresent, naka-operate yung kanyang mga kampon sa loob ng buhay na ito na nagawa niya ng stronghold. Kaya nga may nananatiling kasalanan, kaya nga merong mga nagagawa pang mali, no? At maraming mga pagdadahilan para ma-continue ito, no? So kahit hindi ka dalawin ni Satanas, meron siyang base dito na pinamamahayan ng kanyang mga kampon, kung saan binibigyan ka pa na ng maraming dahilan. Lagi po yung stronghold na yun, lagi yung lumalaki, lagi yung tumataas. Bibigyan tayo ng maraming dahilan at pangangatwiran. Maling pangangatwiran at maling dahilan para magkasala, magpatuloy sa paggawa ng mali, o hindi sumunod sa Panginoon, o hindi makakilala sa Panginoon. Which comes to this second reason. Ano yung isa pang dahilan kaya bumubuo si Satanas ng stronghold sa ating buhay? Sabi doon sa Tagalog, basahin ko na lang po ulit Winawasak namin ang kanilang maling pangangatwiran na tulad ng matibay na poder na humahadlang sa kanila na makilala ang Diyos. Itong stronghold na ito, isa sa mga dahilan kaya binubuo yan ng kaaway, ay para maging hadlang sa pagkakilala sa Panginoon. Para hindi makapasok ang liwanag ng salita ng Diyos, hindi makapasok ang Panginoon sa buhay ng isang tao, ang ginagawa ng kaaway ay bumubuo siya ng stronghold na magiging hadlang na mangyari yung bagay na ito. Kaya nga naman merong andaling, yung iba parang ang hirap talagang kumbinsihin. Pray ka ng pray, talagang ang dami mo nang ginawa. Ang hirap hindi pa rin nananampalataya sa Panginoon, niluhod mo na. Ang dahilan po kasi nun talaga ay napakakapal na ng stronghold sa kanilang buhay. Siguro next week, yan po yung pag-aaralan natin. Hindi ko na po mapagpapatuloy, pero tuloy po natin yung ilan pa. Isa sa mga dahilan, kaya ginagawa ito ng kaaway para sa kanya. Isa sa mga dahilan kaya siya nagbe-build ng stronghold ay para magkaroon siya ng legal na dahilan para patuloy pang magkasala yung taong ito. Legal na dahilan para magpatuloy sa
paggawa ng hindi kalugod-lugod sa Panginoon yung taong ito. Katulad ng sabi ko po sa inyo kanina, isa itong teritoryo ng kaaway kung saan nagtatago yung kasalanan at safe na safe siya sa pag-atake. No? So katulad ng example, meron kang galit sa tao, no? Or hindi mo pa napapatawad, stronghold ulit yon ng kaaway. No? Ayaw pa mong patawarin. Ayaw patawarin, ayaw bigyan ng ayaw kalimutan yung nakaraan. Although hindi naman talaga makakalimutan, pero ayaw isang tabi, no? At patawarin yung nagkasala. Galit na galit ka, stronghold ng kaaway yon. Kapag yun po yung ginagawa natin, nagtatanim tayo ng sama ng loob para tayong nagpumipirma ng pinapapirma natin yung kaaway ng kontrata. O sige, dito ka muna manirahan sa puso ko. No? May galit na galit pa ako. O sige, pumirma ka muna dyan, dito ka muna sa puso ko. No? It grants the enemy a squatter's right. No? Binibigyan natin ng pagkakataon yung kaaway na mag-squatter doon sa loob ng puso natin na punong-puno ng hindi pagpapatawad at sama ng loob. No? Kaya ang nangyayari, ino-occupy na to yung galit, yung puot, yung sama ng loob. Ino-occupy na to yung ating kaisipan, ating puso. At habang naririyan yan, habang tumatagal po yan dyan, lalong pakapal ng pakapal yung stronghold. No. Lastly, at dito na po tayo magtatapos. Kukontinue na lang po natin ito sa mga susunod na pagkakataon. No. Isa sa mga dahilan kaya ito binibuild up ng kaaway ay para tayo ay mapagod. Sa English ay mag-wear out. No. Mawalan na ng lakas. No. Sabi sa Daniel chapter 7 verse 25, He shall wear out the saints of the Most High. Papagurin niya yung mga pinabanal, no, ng Diyos. Alam mo ba, napakahirap kasing mag-maintain. No, for example, napakahirap mag-maintain ng kasinungalingan. No. Yun nga lang magplano tayo ng surprise. Ang hirap ang hirap. Nakakapagod itago para lang hindi masira yung surprise. No? Much more yung isang kasinungalingan at isang kasalanan. Napakahirap po niyang itago. Ang strongholds, ang isa sa mga dahilan po niyan ay nagtatago ng kasalanan. Nagtatago ng kasinungalingan para maproteksyonan at mapagpatuloy po ito. At para sa mga mananampalataya, kapag tayo ay meron pang mga ganang bagay, mapapagod po tayo. Any unresolved sin, unconfessed sin, na dala-dala pa rin ng isang mananampalataya, no? O nagawa ng isang mananampalataya, hindi po yan madaling buhatin. Napakahirap at napakabigat po yan sa damdamin. At diyan na lamang po muna tayo magtatapos, pumunhin po, no, sa putol. Pero yun ang mga dahilan kaya bumubuo ang kaaway ng stronghold. At yun po ang materials ng stronghold. Ulitin ko lang po, ang stronghold ay hindi gawa sa matibay na bato, kundi sa mga matitibay na maling argumento. Isa rin po ito, ang stronghold ay punong-puno rin po ng pagmamataas, dahil ito ay mataas, mga maling opinion para mahadlangan ang pagkilos ng Panginoon. Ngayon pa man sa susunod na pag-aaral, malalaman natin kung paano po ito basagin. Pero sa ngayon, dito po muna tayo magtatapos at tayo po ay manalangin. Aming Ama, salamat po sa inyo sa oras na ito, sa araw na ito. Salamat sa panibagong kaalaman na pinagkaloob niyo po sa amin. Panibagong kaalaman para ma-distinguish yung kilos ng kaaway sa aming sariling buhay man o sa buhay ng iba. Nang sa ganon, Panginoon, alam namin yung dapat na gawin upang basagin ito. O paano malaman namin yung dapat namin gawin o dapat namin maipanalangin kapag ito yung mga sitwasyon o ganitong klaseng sitwasyon ang kinaharap po namin. Salamat po, O Diyos, hinihiling ko po na ang kaalaman na ito ay tumanim sa amin, aming kaisipan. Malaman namin, Panginoon, yung dapat naming gawin at dapat naming approach kapag humaharap kami sa mga strongholds na ito upang madali po namin itong mawasak sa tulong po ninyo. Salamat po, O Diyos, sa lahat ng mga nakikinig sa oras na ito, sa mga nakikinig pa sa susunod na oras. Ingatan niyo po ang bawat isa kung sila papunta sa trabaho. Pag-iingat niyo po ang sumama at pabor. Nihiling ko rin po, Panginoon, sa lahat ng mga nasa trabaho, patuloy niyo rin po silang ingatan
at palakasin. Saan man sila naroroon, Panginoon, sa mang sulok ng mundo, ang pagpapala at biyaya ang sumagana po sa bawat isa. Salamat po sa inyo. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa Diyos. Muli po, inaanyayahan ko po kayo na samahan niyo po kami sa pananalangin. Sa next week po, February 16 to 19, gaganapin po ang Chinese New Year Camp dito sa DFC, Taiwan. Samahan niyo po kami na manalangin sa pagkilos ng Panginoon, pagsasama-sama ng mga mananampalataya, at maalaw po yung iba na hindi pa sigurado kung makakapunta na magkaroon ng pagkakataon na makasama po, no, ng kompleto yung buong camp na ito. Kung meron rin po kayo na kayo po ay nagnanais na magkaloob po ng tulong para sa gawain po na ito, pwede po kayo may pag-ugnayan kay Pastora Never, no, sa kanyang Facebook account ng Mazaredo. Nang sa ganoon po ay maging kaisa po tayo sa mga sa gawain po na ito. Dahil merong ilan na although medyo malaki-laki yung discount na binigay po sa atin, pero marami pang mga dapat pang gastusin para maisagawa yung camp na ito. Kaya kung nag-nais po kayong tumulong, no, pwede po kayong may pag-unayan kay Pastora Never. Next week na po yung camp, February 16 to 19. We would like to thank also the ones who has given help, assistance for this camp meeting. So maraming salamat din po, at maraming salamat din po sa inyong magiging mga panalangin para sa gawain na ito. Ang tagumpay po ng gawain na ito ay tagumpay po nating lahat. Amen? At dahil lamang po iyon sa ating Panginoon. So God bless po sa bawat isa. Pagpalain po kayo ng lahat ng Panginoon. To God be all the glory. God bless po.